Okay. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, meron tayong mga napaka controversial na issue na i-discuss ngayong hapon na ito. But bago tayo simula to talk about all these issues, I would like to request paki-like naman, paki-share, then paki-subscribe if you're new to this channel. Please subscribe kahit pa isa-isa lang. So, good morning din. Good afternoon doon sa mga OFWs natin na nasa UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, and also Oman. So, I hope you're fine. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. So, napaka controversial na nangyayari nung nakaraang araw with the privilege speech of Senator Ping Lacson, dahil nag-react agad si Senator Marcolita with that speech. Marami siyang comment regarding doon, at ito ay napaka-revealing at napaka-prangkang mga pronouncement from Senator Marcolita. At I think this time nakikita na natin ang totoong balat ng bawat isa dito sa mga senators, lalo na ito si Ping Lacson. Critical naman talaga tayo sa kanya dahil alam natin ng ginagawa niya kung sino bang beneficiary sa kanyang mga ginagawa, o sino bang principal na pilit niyang pagtakpan dito. So we have to discuss kung ano bang nangyari na talagang it drew a very hot resentment of Senator Marcolita doon sa mga statement na ginawa ni Senator Lacson doon sa kanyang privilege speech. Sabi ni Senator Marcolita na yung privilege speech na yan, kitang-kita naman na ginawa yun, o nagkaroon siya ng privilege speech with the purpose na isiwalat yung tungkol doon sa 500 million allocable na nakatuka raw kay Senator Marcolita. May sabi pa nga ni Senator Marcolita nang pinakita during the privilege speech, takpan pa raw yung ibang mga ano doon. Probably they are names and signatures. Sa tingin ni Senator Marcolita, yun ay signature ni Cabral. Merong mga annotations doon sa papel, maliit na papel na yon, na nag-request nga for projects in certain areas. At yun ay galing kay Senator Marcolita. And these are called request for projects or amendments doon sa budget, na it is a regular thing that is usually and most of senators and congressmen are doing. Kung marami kasing constituents na lumalapit sa kanila, ganito yon, na humihingi na, Senator, itong mga projects na to, ang tagal na namin hinihingi. For instance, school buildings or sports stadium para sa mga bata, then mga kalsada, going to some barangays na uncemented or rough road pa. So ito yung mga usual na hiningi, or pailaw sa mga kalsada, mga ganyan, or drainage system
Yun ang usual na hinihingi ng mga mamamayan sa isang lugar. At nagkataon na ito si Senator Marcolita was once a congressman. Marami pa rin siyang mga constituents in various districts na kung saan siya galing, kung anumang distrito yun, and other places na humihingi ng tulong sa kanya para mapa-aprobahan yung mga projects na yan na nakabinbinan ng matagal na administrasyon. So yung iba, sinusubukan nila because there's also they have supported Senator Marcolita in the past election na nagtulak sa kanya na pagiging senador. So pinalapitan niya at hindi yan nangyayari lang kay Senator Marcolita but mostly sa lahat ng mga senators, and in return sinasubmit yan ng ng mga senators, not only Senator Marcolita, to the I think DBM ang doon nila pinapasa yung mga request na yan, at saka sa DPWH nire-request nila yung mga projects na yan kung maaprubahan. Pero there are cases nga na ginawang negosyo yung mga ganyan, but it is subject to inspection naman ng COA. At ito nga dito sa administrasyon ni BBM nalaman na marami mga projects na hindi talaga ginawa, na mga ghost projects at talagang mga substandard projects. Yun ang problema. Pero for some senators naman na they are very honest and mataas ang integridad, pinabayaan lang nila. Katulad ni Senator Marcolita. So yun ang case dyan sa 500 million na project na na-request niya. Na yan ay nag-initiate naman yan si Cabral. Where in fact during a session sa Senate, sinabihan ni Cabral na pwede naman kayo mag-request ng projects, Senator, we can do that. Sinabihan niya si Tito Soto in open public session dyan sa plenary section ng Senado. So yun ang kaso. Ngayon ito si Lacson, dahil mahilig nga manggulat, panggulat yan, pang blackmail yung ginawa niya, dahil nga alam niya na talagang ini-insist ni Senator Marcolita na para matapos na ito, ipatawag mo yung mga witnesses. Bakit hindi niya ipatawag? So clearly, talagang meron siyang tinatakpan. Kaya nga yung nakalagay dyan sa title natin na iilang malita ba ang dahilan na patuloy mong pinagtakpan ang mga totoong sangkot dyan sa flood control corruption, sa pagnanakaw sa flood control. But ilang malita ba? Bakit hindi mo talaga makuhang magkaroon ng hearing para matanong itong mga witnesses na nandyan na talagang sila talaga ang makapagpaliwanag kung ano ba talagang totoong nangyari dyan sa flood control corruption. So yun ang sinasabi ni Senator Marcolita. At ito si Lacson, kaya ito isa sa nagpagalit at nagpairita kay Senator Marcolita, dahil sinabi niya na yung papel na yun na maliit, dalhin niya daw sa ombudsman at paimbestigahan. Sagot naman yung Marcolita, wala namang problema, tingnan nyo kung tingnan nyo kung okay ba yung project na ni-request ko dyan, o ano ba, may kumita ba dyan, o maayos ba, hindi ba yung ghost project. Hindi naman siya nakakialam dyan. Bakit sabihin mo na kailangan i-connect mo kay Senator Marcolita? Kasi ito nangyari kina Jewel Villanueva, kay Chis Escudero, at ayon kay Jinggoy Estrada, na nakapagtataka nga ang bakuran niya, yung sarili niya mga kasama, yun ang unang niyang tinitira.
Kaya nga yung ibang mga senator, medyo hindi naman takot sa kanya, pero umiiwas sa kanya. Dahil sa sobrang niyang kayabangan. Wala siyang pagtingin sa kanyang kapwa senador. Gusto niya ipakita na siya ang may boses dyan o may otoridad dyan sa pagiging senador. Kaya nga galit na galit siya kay Senator Marcolita dahil talagang binabangga siya ng gusto. Dahil mali naman ang ginagawa niya eh. Sipin mo yung walang hearing na nangyari. 9 na buwan yan na pinagtatakpan niya. Maraming mga punto doon, mga pangyayari na sinasabi si Senator Marcolita sa mga ginawa ni Lacson na parang pagtakpan talaga. Isa na doon yung sinisiwalat ni Leandro Libeste na yung mga text ni Adrian Bersamin na yung with regards to the 100 billion na binigay I think binigay ni Bernardo kay Adrian Bersamin at yun nga hindi man lang mapaimbestigahan. At yan, wala namang ibang mapuntahan yan kung hindi sa Malacanang, mismo doon sa bangag na Pangulo. Kasi nasa under ni Lucas Bersamin ang kanyang pamangkin na si Adrian. At malamang yan ang inutusan para sa purpose na yan. Kaya nga, dapat nga ipatawag si Adrian Bersamin. At doon sa hearing daw na nag-appear si Bernardo, wala naman nagtatanong doon kay Adrian Bersamin with regards to that matter. Kaya nakapagtataka. At klarong may pinagtakpan. At doon daw sa yung nagkaroon ng pag-deliver ng pera sa basement ng Diamond Hotel, yung mga pera na yon around 4 billion yata, may naiiwan pa pala na 1.5 billion. May naiwan na si Adrian Bersamin lang ang nakalam. So yun ang gusto malaman ni Senator Marcolita, na ayaw naman paimbestigahan ni Lacson. So nakikita natin kasi kung malapit na sa Malacanang yung issue, malapit na talagang masapol yung ang pinaka-mastermind, talagang iniiwas. Yun ang ginagawa ni Lacson at kitang-kita dito sa mga galawan niya. Isa pa, yung mga pahayag ng mga 18 brave soldiers na hindi talaga pinansin. Si Gutisa hindi rin inimbestigahan. Tapos si Chavez Singson nagsisinungaling pa yung kampo ni Lacson na hindi raw, wala daw affidavit. At nagsabi si Chavez Singson na nagpunta naman siya, may affidavit naman siyang dala. Bakit sabihin na wala? Nabigla na lang pinuspon yung hearing na yon. Hanggang ngayon wala talagang hearing. 9 na buwan na may hearing, na malabo naman yung hearing, walang klarong resulta. Yung magpatunay daw na na yung sa Tamarin Street na hindi daw hindi ang property ni Martin Romualdez, yung dalawang babae na nakatakip ang mukha at tuwing magtatanong si Senator Marcolita, si Lacson ang sumasagot. 4 na beses daw niyang tinanong. Lahat na yun si Lacson ang sumasagot. So nagtataka siya. Kaya klaro talaga ang pagtatakip. Meron parang yung isa na bagman ni Bangag, BBM, na si Jojo, anong apelido nito? Jojo, basta Jojo ang pangalan. First, kalimutan ko yung last name. Na tumatanggap din, pero hindi pinaimbestigahan ng ganun. So yun ang sinabi ni Senator Marcolita, na yan ang nagbunsod
siguro pagkainis ni Lacson. Kasi naipit na siya eh. Naipit na siya. Ayaw talaga niyang magkaroon ng investigasyon tungkol dyan. Jojo Cadiz pala, Jojo Cadiz. Yun, ang ilang beses na nasanara bahay ni BBM na tumatanggap din ng mga malita para kay BBM. Na hindi naman daw iniimbestigahan. Di may punto talaga si Marcolita. Kaya ayaw nilang pumirma dyan sa partial committee report na yan. Dahil partial na yan, hindi pa tapos. Yan nga ang kondisyon ni ni Ping Lacson na kung hindi nyo pipirmahan yan, hindi pipirmahan ng majority, hindi siya pwedeng tanungin tungkol doon sa committee report na yan. Anong klase yun? Nagiging condition na yan para pirmahan yung partial report. At sabi ni Senator Marcolita, trap yun ang ginagawa ni Lacson. Trap sa kanila. Pwede niyang sabihin ni Lacson na ito pinirmahan na ng lahat. So ibig sabihin tapos na yung report. Magiging final na ang report dahil pinirmahan na ninyo lahat eh. So wala na. Hindi na natin malalaman kung sino ba talagang mastermind, totoong mastermind yan sa sobrang pagnanakaw na yan ng pundo ng bayan. Yan ang ibig sabihin ni Marcolita. Kaya nga tinanong niya, ilang malita ba ang dahilan? Ang dahilan sa patuloy mong pagtakip sa totoong mga totoong kasabwat diyan sa pagnanakaw sa flood control. Kasi kung pipirmahan nila yan, matatapos na, pwede tapusin ni Lacson. At iyan ang sigurado ako na ipagyayabang ni Bangag sa kanyang SUNA this coming July. So yun ang mangyayari dyan. Kaya nga talagang galit na galit si Senator Marcolita. Kasi parang gustong iba-blackmail siya sa pamamagitan ng pagsabi na itong papel na to na request mo dalhin ko sa ombudsman para mapaimbestigahan. Kaya binalikan siya ni Senator Marcolita. Sabi niya may papel din akong hawak, may pirma rin. Pero hindi kay Lacson, kay Tito Soto na nag-request ng 3.3 billion yata. Hindi 3.1 billion o 3.3 billion. Mas malaki pa sa 500 billion. At ito ibigay ko rin sa ombudsman para pantay, hindi lang ako ang imbestigahan. Yun ang ibig niya sabihin. Paimbestigahan natin to para fair tayo. Ang sabi niya alam ko naman na walang problema itong kay Senate President Tuta Soto na allocable na ni-request na hiningi rin naman ito ni Cabral noon. So ibibigay ko rin ito sa ombudsman para maimbestigahan, para fair tayo. Baka naman Senator Marcolita hindi mo makita yung allocable ni Lacson na nagmamalinis. Alam ninyo, yung lalo na yung mga bata, ninyo alam kung anong karakas niya ni Lacson. Sinasabi niya na crime buster siya, Mr. Clean, anti-corruption, the righteous one. Hindi lang niyo alam ang kabalastugan na ginawa niya. Simula pa ng PC yan, ang daming ginawa niyang kabalastugan. Iba na yung minention niya ni Senator Marcolita, yung laging protector ng mga illegal logging dyan sa Isabela nung kapanahonan na siya ay PC pa, Philippine Constabulary pa. Involved na siya dyan at a young age. Ang dami niyang ginawa. Yung pinakamatindi, yung Kuratong Baliling. Walang ba ninyo yung Kuratong Baliling? Yung mga KFR din, mga pinapuransam na mayroong nakalikom na malaking halaga, milyones yata na in dollars, na yan ang pinag-interesan. Wala naman nagsasabi na si
Cindy Lacson ang gumawa nung ah, tawag nito, yung diyan sa ilalim ng flyover ng Tandang Sura, na hinarang yung mga kuratong baliling na yan at sinabing shoot out daw. Shoot out or anong tawag, isang term yan, para linisin lang. At nagtatanong sila saan yung milyones na dollar, saan na nagpupunta. Mga kuratong baliling yan na maraming nagparatang di umano na isa sa mga protector dyan sa KFR na yan. At mga witnesses na yun, nilan doon, yung mga kamag-anak ng member ng kuratong ay isa-isang nawawala. Sa kapanahonan yun, I think panahonan ni Iraq, nangyayari yung kuratong baliling na yun. Nasa PNP na si Senator Lacson. At yung isa talagang kasunod na matindi yung pagka murder ni Corbito at ni Daser. Si Daser, isang newspaperman, isang journalist, at isang political strategist na ito yung tumutulong kay Presidente Iraq. At biglang nawala yan, kinidnap kasama yung si Daser at ang kanyang driver, at nakita na lang yung mga buto, sunog na, wala na, totally sunog yung wala nang katawan na nakikita yung mga buto na lang, talagang matinding pagkasunog. At yung sasakyan kung nandaan sila, at nagiging crime of the century ngayon yung panahon na yun, dahil matindi yung pagka-paslang sa kanila. At ang main suspect na yun na talagang pinaratangan ay si Lacson. Siya ang pinaratangan. Kaya ang ginawa niya nung magkaroon na ng final decision dyan yata sa korte, na hindi na siya nagpakita. Kaya napaka-corny nga niyan, sinabihan niya si Bato na magpakita na. Siya nga, ilang taon siya nagtatago dahil sa kaso na yan. At medyo niluto pa yung kaso na yan sa kapanahon na ni Noy Aquino, na parang sadyang magkamali yung Soljet. Karoon ng technicality yan, kaya na-dismiss yung kaso sa Supreme Court. Yun ang nangyari dyan. Maraming maniobra yan para lang makawala siya. Pero ang tagal niya nagtago. At kunwari pa, lumabas siya sa airport, pero marami nagsabi na hindi naman yan lumabas, dito lang yan nagtago, dyan sa Santa Ana, dyan sa yung sa Cagayan. Meron pa nga sila di umano mga paratang, si Indrelia nagtago sa kanya doon, hanggat lumabas siya nung matapos na ang termino ni President Gloria Arroyo. Kasi nangyari yan during that time kay Iraq din, nagtago siya sa time ni President Arroyo, ni Gloria Macapagal Arroyo. So yun ang nangyari dyan. At ngayon sabihin niya na Mr. Clean siya sa mga hindi nakaalam. Kaya nagtataka ako, bakit binubuto pa? Ang dami naman kabalastugan na ginawa niyan, Lacson niyan. Para sa mga bata siguro hindi nila alam. Ngayong kapanahon na ni President Duterte, na-involved din siya dyan sa technical smuggling na ginawa ng anak niya at siya. At sabi niya, hindi daw niya alam. Posible naman yan, hindi mo alam. Ang influensyang senador na siya nung panahon na yun ang binigay na influensya mo doon sa custom para mapalusot lang yan, magkaroon ng mababang VAT yata ang pinag-usapan yan, yung import taxes sa mga cargo ship na puno ng simento galing ng Vietnam. Pag may-ari ang kanyang anak, sinabi niya anak lang daw niya. Napaka-imposible naman yan na hindi mo alam.
Yan nga, pinatunayan ni na Pailo na talaga involved siya sa mga smuggling na yan. Ngayon, nawala na lang yung kaso na yun. Ganun ang pangyayari yan. Kaya, kung sabihin niyo si Lacson na yung napaka tinong tao, Mr. Clean, Mr. Dirty Clean, yun ang ibig sabihin yan. At yan ang pagdalanin dyan sa Paokti na magtataka ka ng kapanahonan ni Iraq. Lalong dumami ang kidnapping. Nagtataka yung mga Chinese, bakit lalong dumami? At sila rin na nagsusolve. Magugulat ka, bakit ganito? Kung nung kapanahonan na yun, nandoon, nasa Paokti yan sila ni Mangkaw. Kakasama sila si Ray Michael Aquino. At may mga kaso pa yatang sinasampa na naging whistleblower ito si Rosbad against dyan kay Ping Lacson. So ang daming controversy na pinapasukan yan at ito na naman ngayon. Hindi talaga matigil at pinagyayabang niya in my 56 years of government service in helping the Filipino people para doon sa mga inosente, mga bata siguro na hindi alam kung anong ginagawa ko. Tayo nga alam natin kung ano talagang nangyayari. Ay, hindi mo kami maluko. At alam naman kaagad kung anong intention mo. Self-preservation lang yan. Sobrang yaman na yan si Lacson. Yung sinasabi pa niya, hindi ko tinatanggap yung yung ano ba yan, yung binibigay ng gobyerno sa kanya na parang hindi daw niya tinatanggap. Siyempre, may kita ka sa simento sobrang laki. Kaya nga tawag sa kanya ng iba, yan sa boy simento. So, yun ang katotohanan dyan kay Senator Lacson. Ngayon, ito, nandito na naman tayo, kitang-kita naman yan talagang pinagtatakpan niya na hindi talaga mabulgar ang kung sino ba talagang totoong nagnakaw ng flood control budget. Isipin mo nung una, sinasabi niya, pero nagsasabi sa kanyang 67 daw yung mga congressman na involved. Nang tinanong siya ni Senator Marcolita, ba't hindi mo pinambestigahan? Hindi daw niya alam ang pangalan, hindi daw binigay sa kanya. Napakagaling mo na investigador, sabi mo, galing mo na investigador, bakit hindi mo kinuha ang mga pangalan? Hindi mo inalam doon sa taong nagsasabi sa iyo. Kaya nga nasampulan ito si Senator Lacson ni Marcolita na para daw boxer. Ang boxer daw panayang talagang ang buhay na lang niya pagpa-practice araw-araw. Talagang nag-practice para talagang maging bihasa na sa kanyang maging boxer. Kaya minsan natutulog na yung boxer. Biglang may tumunog na patingting, tayo ka agad. Akala daw nasa gitna pa ng ring o nasa loob ng ring yung boxer kahit na natutulog pa. At nalaman niya yung batingting galing pala sa mamang ng sorbetero na dumaan dun sa bahay nila. Yun din ang sinabi niya kay Lacson. Makarinig lang ng mga bali-balita, action ka agad. At hindi naman tinutuloy. Hindi tinutuloy. Meron siyang sinasabi na 12 congressman daw ang involved, na meron ba investigasyon? Wala. Puro lang siya ganyan. Puro siya ganyan. At ito nga, hindi nga raw pwedeng mapatawag si Martin Romales at yung mga congressman out of delikadisa at legislative tawag niyan, pagre-respeto sa parehong branch ng government. Ano bang term niya sa English? Hindi naman respect legislative courtesy.
kortesiya daw na dapat ibibigay natin sa kapwa natin, branch of government, na kailangan respetuhin natin sila, na hindi natin basta-basta ipatawag. Sabi ni Senator Marcolita, sila ang involved dito. Sila ang pinaratangan na gumawa ng mga krimen na to, na mga pagnanakaw na to. Ma-overshadow ba yan by the legislative courtesy? Interparliamentary, hindi pala legislative, interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, matatabunan ba yan? Na sila nga ang suspect dyan. Hindi ba natin sila pwedeng tanungin? At mananaig yung interparliamentary courtesy na yan. Yan ang tamang sinabi ni Mike Malaking Katbueran, at tama yung sinabi ni Senator Marcolita. Ayaw naman talaga pansinin ni Senator Lacson dahil klarong-klaro na meron siyang pinagtatakpan. So ngayon, ito na nga, lumating na sa ganyan na talagang pinilit niya yung partial report na pipirmahan ng majority. Kasi sa pakiwari ni Senator Marcolita, talagang idideklara niya na final na yan. Yan na ang report. Finally, pinirmahan na rin ninyo. So, hindi na yan partial. Final report na yan. So, ganyan na mangyari. So, it's a trap. So, hindi na rin daw natin malaman. Pwede sa hanggang 2028 na hindi natin malaman. Pero kung buksan ulit yan sa 2028, doon na natin malaman. At sigurado ako, dahil ito yung totoong crime buster, si Senator Marcolita. Wala naman siyang experience pagka-pulis, pero nakikita natin na napakahusay niya mag-imbestiga. Si Lacson wala yan. Kita mo yung ano niya, the way na i-investigate. Kahit na yung pagtatanong niya, nakikita mo, talagang leading lahat. So, tama yung sinasabi ni Senator Marcolita na meron talagang kapalit na malita yan. Imposibleng wala. Kaya sa pagigiit ni Lacson na protektahan ang mga taong sangkot dyan, yan ang totoong reason na talagang pinanindigan niya ang kanyang pagtatakip sa katotohanan dyan sa blood control controversy. Ngayon, so okay na tayo dyan sa topic na yan. So, so dito naman tayo sa sinabi ni VP Inday Sara sa Dahig na she's hoping that there will be an election by 2028. Kasi ang sa tingin ko, alam ni VP Inday Sara kung saan papunta itong impeachment case na to. Kung mapirmahan ngayong Lunes yan, which is I think it will be endorsed, it will be signed by more than 106 congressmen. Dahil nagdudumilat yung funds later release na ginawang pang-akit ni Sandro Marcos at maraming mga congressman na hindi nila palagpasin yan, dahil alam naman natin yung mga congressman na yan ay talagang napaka-uhaw niyan at sobra ang greed ng mga yan. Talagang dadakmain nila yan at sabihin nila na kaya these funds are intended for us, for our constituent. Yun ang laging palusot
Hindi sabihin na may commission kami dyan eh. Di ba nga yung may balita na doon sa pumirma sa probable cause lang, may 25 million na doon. Kaya nagpalakpakan yung mga congressman na yun na I think 53 o 55 na pumirma doon para yan na ang articles of impeachment na yan ay madala na sa plenary ng Congress. So kitang-kita dito na talagang walang ibang nagpatakbo ng impeachment case na to kung hindi pera rin talaga. Yan ang walang pagkakaiba sa 2019 the 19 Congress. Pareho lang, parehong mga mukha na puro mga buhaya talaga. So ito, yan ang tingin ni BP Inday Sara. Once na ma-forward yan doon sa the articles of impeachment sa Senado, ngayon lumabas na hindi naman kaagad aktuhan. Bakit? Kasi nagantay sila ng decision sa Supreme Court. Kasi maging useless yan. Hindi pa nag-decision ng Supreme Court. Kaya maraming ang nagdadasal na sana magbigay ng decision ng Supreme Court with regards to the petition and certiorari dyan sa impeachment trial na yan, mini trial ng Luistro. Na mabigyan na ng desisyon ng Supreme Court para matigil na yan. So ayaw ng Senado sa mga ugong-ugong ngayon bali-balita na hindi nila i-convene kaagad yan dahil magkaroon din ng intervention magkaroon din ng pagtigil kung once magbigay na ng decision yung Supreme Court na buwid yan dahil sa maraming unconstitutional na grounds and there is a grave abuse of discretion at walang jurisdiction ang House of Representatives Committee on Justice dahil nga sa pagkandak nila ng impeachment trial which is not their responsibility but the Senate. So maging violation na yan. So hahantayin niya ng Senado. Yun sigurado ang mangyayari. Kaya yung wish ng mga makakaliwa tulad nila Dilima, ni Seljuk, Teridon, ni Sindanya at iba pang mga opposition na tumanggap ng 25 million na signing fee para lang pumirma. Yan ang wish nila. Hindi matutupad yan. So panay ang sigaw nila na forthwith. Ayun nga ang forthwith ngayon. Nagbigay nga ng meaning ang ng Supreme Court na forthwith. Ang ibig sabihin na necessarily immediately. In a reasonable time na magsimula. Ganyan ang forthwith. So ma-frustrated ang Kongreso sa pangyayaring yan. Kasi tatlo yung sinampa na kaso. So magkaroon ng decision talaga yan. So maybe before they will convene Senate, antayin muna nila ang decision ng Supreme Court. Ngayon, kahit na matuloy yan sa Senado, hindi naman talaga nila makuha yung 16 votes. Paano nila makuha yan? 9 na yung minority. And I don't think may ilipat niyan doon sa majority para makonvict si BP Inday Sara. I don't think. Para kung ikaw ang senador, lalo na kung re-electionist ka, ano makukuha mo by doing that? Na unang-una, si BBM walang ma-endorse na matinong kandidato na winnable. Wala. Si Rene Robredo, napakababa ng survey. Yung totoong survey si Rapi Tulfo, ganon, si John Vic Remulla, lalo na si Risa Hontiveros. Kaya doon sa mga kandidato niya, malabo. Kaya I don't think kung hindi nga makonvict si BP Inday Sara, yun ang problema nila kung hindi makonvict.
which is sa tingin ko yun talaga ang mangyayari. Except from the 9, nandiyan na si JPOC ito, nagsalita na, ayaw niya ng impeachment. So, 10 na sila. So, 14 na lang ang votes nila from 15. Si Loren Legarda, lalo na ngayon na meron silang kahimpaan ni Recto. At last, kumampi na siya sa anak niya. Kinampihan na niya yung anak niya sa mga kawalanghiyang ginawa ni Vilma Santos yan sa kanilang mga distrito na hindi nga binigay yung 200,000 na ayuda for 84 barangays diyan sa Batangas. Kaya yun ang nagsimula ng kanilang hidwaan. At ngayon nagsasalita na rin si Loren Legarda. I don't see any reason for Loren Legarda na bubuto for the conviction ng VP Inday Sara. So magiging ano na lang yan. Magiging ano na sila. 10 kasama si JPOC ito, 11 si Legarda. Bang 11. So magiging 13 na lang yung count sa kabila kasi 24 nga. Paano si Pia Cayetano? Kung magkaroon ng bandwagon yan papunta kay VP Inday Sara, in favor of VP Inday Sara, maraming kasunod niyan. Kasama na diyan si Lito Lapid. Sigurado yan. Kung saan ang marami, doon yung kakampi. So hindi talaga si Inday Sara ma-convict with the present situation. At I'm sure during the votation lalabas na yan si Bato. Lalabas yan si Bato. At meron ng mga precautionary move yan, measures na kung aakto naman ito si Matibag para arestuhin siya. I think si John Wick Remulla at saka si Matibag ang action yan para arestuhin ito si Bato. At isa sa mga masamang balita rin na Interpol hindi na magbibigay ng red notice. Yun nangyari na nga yan kay Saldico, kaya hindi mahuli-huli yan sa Saldico dahil ayaw na. Wala nang trust ang Interpol sa Philippine government. Kaya nga matagal na nila hiningi ang red notice para kay Saldico ay hindi binigay dahil sa nangyari kay President Duterte na inabuso nila ang Interpol. Yun ang dahilan dyan. So ngayon, wala na yan. Wala na yung impeachment ni VP Inday Sara. So alam ni Inday Sara talaga kung what is stored in the future, what is coming. Sinabi niya, sana magkaroon ng eleksyon sa 2028, which is possible na hindi magkaroon. Kasi hindi talaga titigil sila, hindi nila bibitiwan ang lahat na pagkakataon na mapigilan talaga si VP Inday Sara at mawala sila sa kanilang posisyon. Yun ang tandaan natin. Hindi yan titigil yung mga demonyo na yan. Hahanap ng paraan yan para ma-perpetuate ng sarili nila in power. At yan, sa paraan na walang eleksyon. Kasi matatalo din sila sa eleksyon. Kaya ito si George Garcia, nagsasalita na hindi, nakahanda na kami. Almost 50% na ngayong preparation namin for the upcoming 2028 election. Nandito naman si George. At pinag-aralan doon nila mga bagong teknolohiya sa pandaraya naman yan. Bagong sistema sa pandaraya. Pero sigurado, hindi nyo kaya yung dayain kung kanyang karami. 40% of the voting population ang i-deliver, baka 50 pa nga. Paano manalo ang kalaban yan? Napaka-imposible naman kung iba ang mananalo. Kung ganyan ang survey. Talagang klarong-klaro ang dayaan yan at mag-alburuto ang mga tao yan. Kaya alam nila na hindi talaga wala silang chance kung idadaan sa eleksyon. Kaya posibleng magkaroon ng emergency power. Paano gagawin yan? Madali naman nila stage yan na mayroong kaguluhan. During the election or before the election. Pag during the election, it will buoy the election. So, si BBM pa rin mamumuno. Dahil nga ipapalabas nila na nagkagulo, hindi naman pwede na may uupo or before the election.
i-reschedule natin yung election for another 3 years or 2 years. Ayusin muna natin tong kaguluhan na to. Pwede lang sabihin ganyan. Yan ang nagbunso ni BP Inday Sara, kay BP Inday Sara, na magsasabi na sana may election sa 2028. Dahil alam niya gagawin lahat ng mga bangag na yan para hindi matuloy ang election. So, nakikita natin na ang laban natin ay hindi lang matatapos sa 2028. Matindi ang laban na harapin pa natin. Nagsisimula pa lang ito dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Napursi na ang mga kalaban kung ano mangyayari, kaya nag-iisip na naman sila ng paraan para talagang tuluyan na hindi makaupo si BP Inday Sara. Ganyan yun. Ngayon, slightly, yan na yung topic na yun. With regard dyan sa statement ni BP Inday Sara na sana may election sa 2028. Ito naman, natawa ako dito sa mga paninira na nila ni Rido, ni Sindanya. Sumama pa ito si sino ba itong Katapang? Si yung abogada na yun na nagsabi na binato ni Inday Sara si Puwa ng laptop. Nakakatawa naman. Alam mo ba yung sinabi ni Sara na napakamahal ng laptop niya, hindi niya kayang basta-basta lang ipatuyan para masira. Napakamahal ng pagkabili niya. Sa totoo lang, ang ibig sabihin na hindi kayang bilhin ng pamahalaan kasi sigurado nag-request yan ng laptop na yan, na gusto niyang laptop. Gustong laptop na yan. At hindi yan hindi out of budget ng government kasi merong ceiling yan kung magkano lang dapat ng laptop. Siguro napaka-high-end ng laptop na yung ginamit ni BP Inday Sara. At sabihin mo na hindi ako marunong mag-laptop hindi ako marunong gumamit ng laptop. Alam mo ba yun? Typical Bisaya yun yan parang hindi naman hyperbole, yung biro, talagang biro yun. Katulad ng marunong ka lumangoy, yung mga Bisaya, marunong ka lumangoy. Hindi ako marunong lumangoy. Ganyan ang Bisaya kung mag-joke. O yun din, the same system ni BP Inday Sara. Alam mo ba si BP Inday Sara, ang galing niya magsulat. Huwag sabihin kamay ang ginagamit niya sa pagsusulat, computer ang ginagamit niya. Magaling siya sa written communication, magaling yan magsusulat. In some of his speeches siya ang nagsusulat. Magaling yan. At hindi yan, high school pa yan, nagko-computer na yan, may laptop na yan. Kaya yung sinasabi niya, ironic lang yun. Parang kinakargahan lang kayo. Hindi ako marunong. Typical na Bisaya na joke. Katulad ng marunong ka magmotor. Hindi ako marunong magmotor. Pero in fact, talaga magaling magmotor. Ganyan naman yun Ganyan ang style ng joke na hindi naman nakukuha ng iba. Dahil literal sila mag-interpret. Ito lang, pag maganyang position presidente, nagdi-dictate ka na lang. Hindi na kailangan ikaw humawak. Pero nga si Inday, magaling nga siya sumulat. Siya ang sumusulat. Nalalaman ninyo si President Duterte, napakagaling na presidente. Pero sabi niya, pag yung touch phone na, yung phone na mga smartphone, hindi na siya marunong gumamit. Itong lang analog na merong keypad as in keypad talaga na nakasama na sa phone, din may maliit na screen. Doon siya marunong. Pero kung touchscreen, nahihirapan siya. Hindi siya gumagamit ng cellphone. Maraming ganyan na mga presidente. Kung ganyan kataas ang position mo, ang dami mo na mga tauhan na gagawa ng mga clerical jobs na ganyan para sa iyo. Dinidictate na nga lang. Yung mga presidente na nakaraang mga years sa US, even sa UK, puro dictation na lang yan doon sa mga tauhan niya. Ganyan yan.
dinahawak ng excuse. Kaya sila mga hunghang nasa komunista, binigyan nila ng masamang interpretation, lalo na si Claire Castro. Tandaan mo yung pagiging hindi marunong sa computer. Pag hindi mo marunong sa computer, hindi yan disqualify na for you to be a president ng bansang itong Pilipinas. Mag-disqualify sa iyo kung may sakit ka o may matindi kang ginawang corruption, na-impeach ka, or mostly kung may sakit ka talaga na it will render you incapable of doing your job, tulad sa nangyari ng Pangulo natin. Dapat doon siya mag-comment, si Claire Castro. So nakikita natin mga hunghangan ng mga tao, gusto lang gumawa ng issue, at itong mga issue maaga pa nga nag-crop up kasi ito yun mga issue during the campaign, during the election, tulad nung may sayad, ang daming naalala ko ng mga presidentiable na yan ang in-issue sa kanila. Isa na dyan si Miriam Santiago. Ang daming isayad yan, ganyan. Kasi kung maubusan na ng issue, yan ang pinakamadaling sabihin. So ganyan yan. At noong araw, yan, kinakagat ng mga tao, pero ngayon hindi na lalo na kay BP Inday Sara, walang maniniwala dyan. Kaya tinatawanan lang kay ni Sara. Kayo, kung anong pinagsasabi, nababawasan ba yung rate ni Sara? Pataas pa nga pataas ng pataas, kasi lalo niyong iniipit, lalong doon marami ang simpatya sa kanya, o ganyan yan. So I think hanggang dito na lang tayo. Sobra ng ang ubo, ang sakit na lalamunan ko, hindi na ako makapagsalita halos dahil sobrang init, sobrang lamig, halo-halo, kaya natamaan talaga ako. Lagnat, walang tigil na lagnat, ubo, sipon, meron lahat. Pero dahil gusto natin lang magpahayag, mag-vlog, kaya yun ang ginagawa natin. Pero bago kayo umalis dito sa channel na to, Justin Talk News PH, like, share, and subscribe. Salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Thank you.